Yung presentation ko ba, nakikita nyo? Opo. Okay. Inshallah, yung mga bagong terminolohiya o bagong mga katawagan, sikapin ninyong memoryahin. Sa ngayon, ang ating tatalakayin ay Islam at Kufr. Katumbas ng Islam, yung salitang Muslim, at ang katumbas ng Kufr naman ay salitang kafir. Okay, mga kapatid, din ako magpaligoy-ligoy pa para matapos natin itong ating topic. Ito ay continuation lamang ng topic natin noong nakaraan. Inshallah, parang serye ito ng mga basic na aralin sa Islam ang ating tinatalakay. Pero bago ang lahat, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Okay, siyang pala yung aking binanggit mga kapatid, bahagi ng ating pananampalataya na bago tayo magsimula ng mga pag-aaral o kaya pag-deliver ng isang kahit maiksing salita, banggitin ang alhamdulillah tapos yung salawat sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa mga bagong Muslim, baka nagtataga kayo bakit may mga ganong binabanggit. Okay mga kapatid, itong mga simpleng mga parang payo o parang mga aral na ating tinatalakay. Kung totoosin, mga dati ko na itong binabanggit sa mga khutbah. Ang khutbah yung sermon sa araw ng Friday sa mga mosque. Okay, mga kapatid, inshallah, maging malinaw sa atin ang katagang Islam at Kufr. Bakit mukhang... Okay. Islam at saka yung Muslim. Ang word na Muslim galing yan sa katagang Islam. Tanda natin, ang word na Islam, ito ang ating religion. Tinatawag tayong Muslim. Muslim ang tumanggap ng mensahe ng Islam. Ang Kufr naman, sinasaling sa English, disbelief o pagtangging sumampalataya. Ang ibig sabihin ng Kufr. Ibig sabihin ang kafir, pwedeng sabihin natin hindi Muslim. Tumangging sumampalataya sa Islam. Okay? Yung mga words na yan, Islam, Muslim, Kufr, kafir. Alhamdulillah, bilang mga bagong mga Muslim, dapat malaman ninyo na lahat ng mga Muslim sa buong mundo, kahit mga bata, alam nila itong apat na ito na mga terminolohiya. At bawat isa sa kanila ay naniwala ng tiyakan na ang mga Muslim ay kaiba sa mga kafir. Maring alam na rin ninyo ito, yung sinasabing kaiba sa mga kafir dahil sa natalakay natin nung nakaraan. Okay? Maring maideya na rin tayo sa paniniwala ng mga Muslim na kung saan gusto ni Allah ang mga Muslim at hindi niya gusto ang kafir. Ito yung basic nating paniniwala. Bagkos kung tutusin, halos buong mundo, pati yung mga non-Muslim sa buong mundo, alam nila ito, na ito ang ating paniniwala bilang mga Muslim. Na ang mga Muslim ay pinatawad at papatawarin ni Allah, samantalang ang mga kafir ay hindi. At na ang mga Muslim, natalakay na natin noong nakaraan, papasok sa paraiso, may kaligtasan, samantalang ang mga kafir ay walang kaligtasan kapag namatay silang kafir, na natili sila sa kung ano ang kanilang pananampalataya. At alam na ninyo ang kasagutan kung bakit. Nabanggit natin noon na ito ang simpleng yung pakahulugan ng shahada na sinimulan natin noong nakaraan. Yun ang simpleng kasagutan kung bakit walang kaligtasan hanggat hindi pumasok sa relihiyong Islam.
o hindi maging Muslim ang isang tao. Okay? Pag nilayan po natin, mga kapatid, o isipin natin kung bakit napakaraming kaibahan kung tutuusin ang namamagitan sa mga Muslim at kafir. Tanda natin ha, Muslim, yung sumampalataya sa relihiyong Islam. Kafir, tumangging sumampalataya sa Islam o tumangging tumanggap ng shahada. Yung ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah na siyang mensahe ng lahat ng mga propeta. Okay mga kapatid, tuloy natin ang mga kafir. Alam niya ng mga Muslim. Alam natin lahat, pati ng mga di-Muslim. Di ba pareho naman tayong mga anak ni Adan at Eva. Muslim man o hindi. Ang mga hindi Muslim, sila yung mga tao din na kagaya ng mga Muslim. Ito yung mga katwiran ng mga di-Muslim. Sila may mga kamay, paa, mata at tenga. Huminga din sila ng pareho daw na hangin na kagaya sa mga Muslim. Umiinom ng parehong tubig at nanirahan sa pareho nating planeta na ito, itong lupa. Alam natin at kinikilala, Muslim o hindi Muslim, na ang Diyos na lumikha sa mga Muslim ay siya ring lumikha sa mga di-Muslim. Di-Muslim at Muslim ay pareho lang. Kaya bakit sila ay nasa antas na mababa? Bakit ang mga kafir nito ay nasa antas na mababa at ang mga Muslim ay mataas? Kahit mga non-Muslim, alam nila ang paniniwalang ito ng mga Muslim. Bakit tayo bilang mga Muslim ay papasok sa paraiso at bakit sila naman ay itatapon sa impyerno? Ito'y mahalaga nating paniniwala. Alam po ng mga kafir, alam po ng mga kafir ang aral na ito ng mga Muslim. Kaya naman itinuturing nila itong hindi daw makatarungang katuruan. At kung ang Diyos ay makatarungan, kung gayon, ay hindi mula sa Diyos ang relihiyong Islam. Siya nga po pala, yung... Teka, ang aircon ko siguro kailangan kong patayin. Mukhang maingay. Okay. Mga kapatid, pag-isipan po nating maigi. Ang napakahalagang kaibahan ito sa pagitan ng dalawang tao, hindi lamang dahil sa ang mga Muslim ay nagngangalang Abdullah at Abdurrahman, at ang mga di-Muslim naman o ang mga kafir naman ay nagngangalang George, Pedro at Juan, o kaya na sila ay kumakain ng baboy. Ang mga kafir at ang mga Muslim ay hindi. Si Allah na lumikha na lahat ng tao at tumutustos sa lahat at makatarungan, hindi po hahatol sa pamamagitan ng mga maliit na dahilan ito kung sino sa mga nilikha niya, kafir ba o Muslim, ang ipapasok niya sa paraiso at sino naman ang sa impyerno. At ito rin ang prinsipyong tinatangkilik ng mga hindi Muslim. Kung gayon, saan ba ang tunay na kaibahan sa pagitan ng mga Muslim at kafir? Ang sagot po, naroroon lamang mga kapatid sa kaibahan ng kahulugan ng Islam at kufur, kahulugan ng Muslim at kafir. Ang kahulugan po ng Islam ay pagsuko at pagsamba sa tunay na Diyos. Tanda natin, tunay na Diyos. Samantalang ang kahulugan naman ng kufur ay pagtangging, sumuko at sumamba sa tunay na Diyos. Ang sino mang tumangging sumamba sa tunay na Diyos, tandaan natin mga kapatid, tiyak na huwad na Diyos ang kanyang sasambahin. Sapagkat nilikha kasi ang tao sa kalikasang mananamba o mga alipin ng Diyos. Kung hindi siya sumamba sa tunay, natural, sasamba siya sa piki.
ang mga Muslim at kafir ay parehong mga tao at parehong mga alipin ng Diyos. Subalit, ang isa ay naging marangal, ang Muslim ay naging marangal at nakakahigit dahil sa pagkilala nito sa tunay na Diyos. Pagsunod sa kanyang mga utos at nangamba sa resulta o kahihinatnan ng pagsuway sa Diyos. Samantalang ang isa naman ay ginawa niyang hamak. Ang kafir ay ginawa niyang hamak ang sarili niya dahil sa pagtanggi nitong kumilala sa tunay na Diyos at pagtangging sumunod sa kanyang utos. Ito ang dahilan kung bakit kinalugdan ni Allah ang mga Muslim at kinagalitan naman ang mga kafir. Ito ang dahilan kung bakit ipinangako niya sa mga totoong Muslim na gagantimpalaan niya ng paraiso at binalaan niya ang mga kafir na sila'y itatapon sa impyerno. Ito pa ang simple na sagot sa tuligsa ng mga kafir na ang Islam ay relihiyong hindi makatarungan, relihiyong may diskriminasyon daw sa pagitan ng Muslim at hindi Muslim. Bakit may diskriminasyon? Kasi napakaraming aya, napakaraming talata mula sa Quran, pati maraming mga pastor maging sa Pilipinas, sinisipi itong mga talata na ito na ang Muslim ay nakakahigit, nakakalamang kaysa sa hindi Muslim. Kaya sinasabi nila na ang relihiyong Islam ay nagtuturo sa mga tao ng diskriminasyon sa pagitan ng mga tao. Iba ang Muslim, iba ang hindi Muslim. Pero pansinin po ninyo mga kapatid, maging sa pamantayan ng katarungan ng tao, magkaiba po ang mabuti at masama. Alam natin yan. Ginagkantipalaan, halimbawa, siguro lahat tayo ay mga magulang, lahat tayo ay mga tatay at mga nanay. Alam natin na ginagad ng pagantimpalaan ng mga magulang ang anak na pasunurin, ngunit pinarusahan natin yung suwail. Gayon din ang Diyos, na maging sa Kristyanismo, ay may paniniwala din sa paraiso at impyerno. Hindi ba bilang mga baling Islam, ang Christianity, naniwala naman na mayroong paraiso at impyerno at naniwala na mayroong day of judgment. Hindi ba? At naniwala din ang Christianity, katuruan din ito ng simbahan, na ipinapasok ng Diyos sa paraiso ang mabuti, ngunit sa impyerno naman ang masama. At ang pinakamasamang magawa ng tao ayon sa aral ng lahat ng mga propeta, alam na natin, di ba, natalakay na natin na nakaraan. Ano ba ang pinaka masama o pinakamalaking kasalanan? At ito nga ay pagsamba sa Diyosan. Okay? Kaya, ang utos sa Islam na magda'wa. Okay, panibagong terminolohiya. Magda'wa, ibig sabihin ng da'wa, pangangaral, pagbabahagi ng aral ng Islam. Unang-una doon sa mga mahal natin sa buhay. Kaya ang utos ng Islam na magda'wa o mangaral ay upang hanguin ang lahat ng mga tao. Pansinin po niyo ha, lahat. Yan ang aral ng Islam. Ito ang simpleng sagot. Dahil walang diskriminasyon sa mga tao. Asya nga po pala mga kapatid, pakimute muna ng inyong mga mic para tuloy-tuloy tayo sa ating salita at walang interruption. Okay mga kapatid, kung bakit nagdada'wa ang Islam, sapagkat walang diskriminasyon sa lahat ng tao, anuman ang kanyang balat, anuman ang kanyang kulay ng balat, saan man siya nakatira. Okay? Bakit dinadaawahan o pinangangaralan o inanyayan ng lahat ng mga tao? Okay? Upang sila'y tumalikod sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sumamba lamang kay Allah na nag-iisang tunay na Diyos. At kung sila'y nagdesisyon, alam natin, ang kafir na ito, kung siya'y nagpasya na tanggapin ang paniniwala sa nag-iisang tunay na Diyos at pagsamba sa tunay na Diyos, siya ngayon ay pumasok sa Islam. Siya ngayon ay naging Muslim at napabilang sa mga taong inibig o minahal ni Allah subhanahu wa ta'ala at naalis siya doon sa grupo ng mga taong kinagalitan ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sa pagtangging sumampalataya sa Kanya at pagsamba sa Kanya.
Kaya kung aral ng Kristyanismo, halimbawa na ang Diyos ay parehong nalulugod sa mga mananampalataya at tumangging sumampalataya. Kung parehong nalulugod, parehong nalulugod daw sa mga mabubuti at masama dahil ayon sa kanila, walang diskriminasyon sa kanilang relihiyon kasi ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig, mahal niya ang lahat ng tao. Kung gayon, dapat na rin nilang alisin sa kanilang paniwala ang impyerno. Tanggalin na nila ang paniwala dito sa impyerno. O kaya paniwalaan nila na walang tao ang ihuhulog ng Diyos sa impyerno. Yan ay siningit ko lamang itong mahalagang punto na ito kasi yan ay maaaring maka-encounter natin ng mga katanungan yan ng mga di-Muslim, lalong-lalo sa ating mga bagong Muslim. Ang dalawang naghihiwalay po sa mga Muslim at kafir na atin ang natalakay. Kung gayon, ito, kaalaman. At pangalawa, gawa o pagsasaaktwal ng kaalaman. Narapat mong alamin kung sino pa ang tunay na Diyos, sino ang Panginoon, ano-ano ang kanyang mga iniutos, paano sundin ang kanyang kagustuhan, ano-anong gawain ang ikinalulugod niya, at ano naman, siyempre, kabaliktaran ng ikinalulugod, ano naman ang ikinagagalit niya. Sa palagay ninyo, sino kaya ang makasagot? Ano ang gawain, yun ang pinaka ikinagagalit ng Diyos? Yun ang pinaka. Sa palagay ninyo, mga kapatid, sino sumagot yan? Yung hindi po pagsunod sa kagustuhan niya. Okay. O na, yung hindi pagkilala at hindi pagsamba sa Kanya. Ang hindi pagkilala sa Kanya bagos, kung hindi ka kumilala sa tunay na Diyos, dahil nga sa iba ang iyong kinilala at sinamba. Okay? Kapag napag-alaman na natin ang mga bagay nito, ang sunod na hakbang ay gawin ang ating mga sarili na tunay na mga alipin ng Diyos sa pamamagitan ng pagtalikod sa sarili nating kagustuhan. Kaya sa sagot ni Sister kanina, pagkatapos ng pag-alaman natin kung sino ang tunay na Diyos, okay, gawin natin ang ating mga sarili sa sarili na tunay na mga alipin sa pamamagitan ng pagtalikod natin sa sarili nating mga kagustuhan na salungat sa anumang kagustuhan ng Diyos. At ito po ang kahulugan ng salitang Muslim. Kapag hinangat po halimbawa na puso, yung puso natin na gawin ng isang gawain, samantalang napag-alaman natin ang utos ng Panginoon ay salungat sa gawain ito, nararapat nating isagawa ang utos niya. Kung ang isang bagay halimbawa na sa akala mo mabuti para sa iyo, pero napag-alaman mo sa pamamagitan ng aral ng Islam mula sa banal na Quran na sinasabi ng Panginoon mo na ito ay masama, kailangan mong tanggapin na ito nga ay masama. Yan ang kahulugan ng taong Muslim. Lubusan niyang isinusuko ang lahat ng aspeto ng kanyang buhay sa kung ano ang kagustuhan ng kanyang Panginoon. At kung isang bagay halimbawa na sa akala mo ay masama, subalit sinabi naman ng Panginoon mo ay kabaliktaran na ito ay mabuti, kung magkagiyon, kailangan mong tanggapin na ito ay mabuti. Kung inisip mo halimbawa ng isang gawain ay nakapipinsala, halimbawa, nakakasira ito, delikado, subalit ang Panginoon mo ay nagsasabi na kailangan na ito ay may sagawa. Kailangan ito ay may sagawa kahit pa ito'y dahil sa pagkawala ng buhay at anumang ari-arian. O kaya tanggapin natin na ito ay obligadong isagawa. Kasi yun ang kahulugan ng lubusang pagsuko. Gayon din naman kung inaasa mo na halimbawa na makikinabang sa isang gawain pero ito ay pinagbabawal ng iyong Panginoon, halimbawa, kailangan mo itong iwasan kahit pa ito ay magbibigay sa iyo ng lahat ng yaman sa mundo. Ito po ang kaalaman at gawa na sa pamagitan nito, ang mga Muslim ay naging tunay na mga alipin ni Allah na kung saan kanyang pagkakalooban ng kanyang awa at gagantimpalaan ng karangalan at kahigtan
Kaya ang Muslim ay marangal, mas marangal at nakakahigit kaysa sa kafir. Samantalang ang mga kafir, dahil sila ay hindi nagtataglay ng kaalaman na ito, sila ay naging mga suwail na alipin Allah. Ang kanilang gawa ay salungat, hindi sila sumunod. Sila ay pinagkaitan din ng kanyang mga biyaya. At ang biyaya na sinasabi natin dito, biyayang dito pa lamang mga kapatid sa mundong ito at doon din sa kabilang buhay. Tinatawag siyang akhirah. Inshallah, ang terminolohiyang ito, baka sa susunod mamemorya ninyo. Akhirah, ibig sabihin ay kabilang buhay. Ngayon kung tinatawag ng mga Muslim ang kanyang halimbawa ng mga Muslim o ng isang Muslim ang kanyang sarili na Muslim pero wala siyang kaalaman na kagaya sa isang kafir. Siya kaya ito na nakataas sa isang kafir ng dahil lamang sa siya nagngangalan ng pangalang kaiba sa kafir. Alam na natin ito. Nagdadamit ng damit na kaiba sa kanya at kumakain ng pagkain kaiba sa kafir. Sa mga kaibahan lamang ba na ito, ang Muslim ay naging karapat-dapat sa mga biyaya ng Diyos sa mundong ito at saka sa kabilang buhay? Alam natin hindi. Ang Islam, na pag-aralan na natin noong nakaraan, ay hindi po lahi o pamilya na kung saan ang pagsapi ay automatikong pinamamana ng anak mula sa ama, kagaya sa isang taong ipinanganak, halimbawa, mula sa, anong tawag sa atin, maharlika, tinatawag ng maharlikang pamilya. Siya ay automatikong isa na rin maharlika kasi pinanganak siya sa pamilya ng maharlika. Samantalang isang taong ipinanganak sa pamilyang alipin, natural, automatiko rin siya ay isang alipin. Sapagkat ito'y kanyang pinamana. Samantalang ang Islam ay hindi kagaya nito. Ito'y pagdidiin lamang kasi ang kaisipang ang Islam ay lahi. Kung hindi ka kabilang sa tribo, halimbawa ng mga Muslim sa Mindanao, hindi ka Muslim. Kaya nung unang aralin pa lamang natin at dito sa ikalawang ito, pinagdiinan natin na ang Islam ay hindi lahi. Kaya sa puntong ito ay nilinaw sa Quran ni Allah subhanahu wa ta'ala ang nakikita niyong ayat. Sino sa inyo ang mag-volunteer na magbasa ng Tagalog? Inna akramakum indallahi atqakum. Kung nababasa ba ninyo sa inyong mga screen? Basa. Tunay na ang pinakamarangal sa inyo, sa ganang kay Allah, ang pinakapanginalaga magkasala sa inyo. Okay, kung pansin ninyo, ang translation na pinakamapangilag magkasala. Ibig sabihin ng pinakamapangilag magkasala at pakom sa lingwaheng Arabic, sila yung pinakamasunurin sa iniuutos ni Allah at pinaka umiiwas sa anumang kanyang mga ipinagbabawal. Kasi ang pagsunod sa inuutos, pag-iwas sa ipinagbabawal, yun ang tinatawag na pagtalima. Kabaliktaran naman, kapag hindi mo sinunod ang utos, hindi mo iniwasan ang bawal, ikaw ay gumawa ng kasalanan. Ayon sa talatang ito, kung gaano kalaki ang kaalaman mo sa Diyos at gaano ka kamasunurin sa kanyang mga utos, sa ganun din tumataas ang iyong karangalan sa paningin ng Diyos. Hindi batay doon sa lahing iyong pinagmulan. Ikaw ba ay Kano? Ikaw ba ay Chino? Ikaw ba ay Pinoy? Hindi yun ang batayan. Sinabi ng propeta, ang batayan sa lahi na pinagmulan, batayan sa kulay ng lahi, iyan ay kaugalian ng jahiliya o kamangmangan na kung saan ay inapakan na raw niya na sa ilalim na ng kanyang paa na dapat talikuran ng mga Muslim. Nararapat sa mga Muslim, halimbawa sa ating bansa, masyado ang pagpapahalaga sa tribo. Mas mainam halimbawa ang Maranao kaysa sa Tausug o kaya ang Tausug kaysa sa Maranao, ang Maguindanao kaysa sa mga Kuwan, kaysa sa mga Yakan, parang ganyan, maging sa Kamindanawan. Pero sa aral ng Islam,
hindi pinagbabatayan ang tribo, lahi o kulay o lingwahe na iyong ginagamit para ikaw ay ituring na mas mataas ang antas o pinakamarangal. Kundi ayon sa talatang ito, ang pinakabatayan ng karangalan ay ang takwa, ang pangingilag, magkasala kay Allah. Si Ibrahim halimbawa, maaring alam ninyo, si Abraham, maging sa Bible, siya ay pinanganak sa sa pamilya at buong tribo niya, buong pamilya niya ay mga pagano, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, pero nagkaroon siya ng kaalaman sa Diyos kasi mayroong revelasyong dumating sa kanya mula sa Diyos at siya'y sumunod. Dahil dito ginawa siya ng Diyos na pinuno at huwara ng buong mundo ayon sa aral ng Islam. Sa aral naman ng Bible, sa Christianity, siya ay ama ng pananampalataya. Pero kung atin din ikumpara, maging sa Bible, binanggit din ito na ang anak ni Noe na hindi sumakay sa arko kasi ayaw maniwala sa pangangaral ng kanyang tatay. Siya ay pinanganak sa pamilya ng propeta. Ang tatay niya ay propeta. Subalit hindi siya nagkamit ng kaalaman ng Diyos kasi tinanggihan niya ito. Sumuway sa Diyos. Ayaw maniwala sa pangangaral o da'wa ng kanyang tatay. Kaya kahit pa na siya ay kasapi sa tahanan ng propeta, siya ay pinarusahan ng Diyos at ang parusang ito sa kanya ay naging aral para sa lahat ng mga tao. Kaya dito natin makikita ang aral ng Islam ayon sa banal na Quran na walang diskriminasyon sa mga tao. Taliwas ito sa tuligsa o atake ng mga non-Muslim sa buong mundo na mayroon daw diskriminasyon. Bakos ang kaibahan, ang batayan sa karangalan o taas ng antas ng isang tao ay ang kanyang kaalaman at pagsunod sa kaalamang ito. Dapat nating maunawang lubos na anumang kaibahang namamagitan sa mga tao nakasalalay lamang sa antas ng kanyang kaalaman at pagsasabukay ng kaalaman o sa isang salita, gawa. Dito man sa mundo at kabilang buhay akhirat, ang biyaya ni Allah ay nilaan para sa mga taong kumilala sa Kanya, tumanggap ng tamang daan na Kanyang itinuro at sinabuhay ang Kanyang mga utos. Ang sinamang hindi gumawa nito, ang pangalan man niya ay Abdullah, Abdurrahman, o kaya Smith, George, o kaya Juan, silang lahat ay magkapariho sa mata ni Allah. Sila ay parehong hindi karapat-dapat sa kanyang mga biyaya. Tinatawag po ng mga Muslim ang kanilang mga sarili bilang mga Muslim at naniwala na pinagkaloob sa kanila ni Allah ang kanyang mga biyaya. Pero imulat po natin ang ating mga mata, tingnan natin kung ano ba ang biyaya, kung ang mga biyaya ba na ito ay pinagkaloob nga ba talaga sa mga Muslim. Ititahasan kong sinasabi kasi alam natin, mula tayo, lalong-lalo sa panahon natin sa ngayon, sa social media, kung ano ba ang mga nangyayari sa buong mundo, sa mga kamusliman. Hindi po natin malaman sa ngayon kung ano ang ating kahinatan sa akhirat o kabilang buhay. Malibang matapos tayo'y mamatay, yan ay paniwala din yan ng mga Kristiyano. Subalit, maaari nating tingnan ang ating kalagayan, yung kalagayan ng mga Muslim bilang mga bagong Muslim, mga kapatid. Maaaring nababalatian ninyo kung ano ang kalagayan ng mga Muslim sa buong mundo. Daan-daang milyon, kung tutusin, ang mga Muslim sa mundo, na kahit ang bawat isa sa kanila ay maghahagis lamang ng isang munting graba. Isa lang, isang maliit lang na bato, sila ay makabubuo ng bundok sa napakarami. Buong mundo. Bagban, alam natin, kahit mga non-Muslim, kahit noong bata pa ako, ang number 1 tinatanong sa akin, bakit ang mga Muslim sa buong mundo puro giyera? Pinagpapatay. Baga napakarami mga Muslim at mga Muslim na bansa.
Pero ang mundo ay nasa kapangyarihan ng mga kumakalaban sa Diyos. Ang mga Muslim ay nasa ilalim ng kanilang kapangyarihan. Hawak ng mga kafir na ito ang liig ng mga Muslim, na kung saan kaya nila, siya para bang malaya na ibaling kung saan nila gusto ang kanilang mga ulo na hindi yumuyukod maliban lamang kay Allah. Tandaan natin mga kapatid, siya nga po pala gusto kong isingit yung kaugalian nating mga Pilipino na tayo ay nagbabaw. Ang pagbawing yan ay ipinagbabawal. Kaugalian natin yung mga Pilipino, kunyari mayroong dalawang nag-uusap at walang ibang daanan, kinakailangan dadaan ka sa pagitan nila, yung para bang nagbabaw tayo na dumadaan sa pagitan. Buong mundo, aral ng mga Muslim, kahit mga maliit pa na mga bata, na ang pagbabaw, yung pagyukod, ay isang uri ng pagsamba. Mahalagang aral yan ng mga Muslim. Bagaman ito ang aral ng mga Muslim, kung tutusin, kung tingnan natin ang buhay ng mga Muslim sa buong mundo, yumuyukod na sila sa mga makapangyarihan. Ang kanilang karangalan na walang sino man ang nagtangkang salingin. Kung tutusin, ang mga Muslim sa buong mundo ay niyurakan. Ang kanilang mga kamay na dati palaging nasa ibabaw, ano nangyari sa mga Muslim na mga mahirap na bansa? Nagpapalimos sa mga mayayaman na mga bansa. Alam mo naman natin, ang limos ng mayayamang mga bansa, kumbaga, peso ang kanilang ibinigay, doble-doble yun ang balik sa kanila. Kung ating titingnan, ito, binabanggit natin ang realidad na kalagayan ng mga Muslim sa buong mundo. Sa atin sa Pilipinas, kayo ng mga bagong yakap dito sa Kingdom. Doon sa Pilipinas, ang pagiging Muslim kaya sa tingin ng mga non-Muslim, isang karangalan? Rangkan kong sinasabi, ito ang realidad nating kalagayan. Na ang mga Muslim, maaaring kung kinatatakutan man, hindi dahil sa paggalang kinatatakutan na pinandidirihan. Walang karangalan. Pero sa mga Muslim naman, na mulat sa katotohanan ng Islam, kahit ganun ang tingin nila sa atin, tayo ay taas noo pa rin na nagmamalaki na tayo ay mga Muslim. Wala tayong pakialam doon sa kung ano ang kanilang tingin kasi sila ay mga di-Muslim. Pero binabanggit ko lamang sa inyo ang realidad nating kalagayan. At nakikita naman natin ito kung kahit sa social media, sa mga balita. Kaya kung ating titingnan ang kalagayan ng mga Muslim sa buong mundong ito, na binanggit natin kanina, na ang pagkilala sa nag-iisang tunay na Diyos at pagtalima sa Kanya ay makakamta natin ang biyaya sa pangmundong buhay pa lamang, dito sa mundo pa lamang, at pangalawa sa kabilang buhay. Ngayon, kung titingnan natin ang kalagayan ng mga Muslim ngayon sa buong mundo, ito ba ang biyaya ni Allah? Alam natin, ito yung pinagdidiyan ko sa inyo. Bagaman kayo ay mga bagong Muslim, kasi mulat naman tayo sa katotohanan ito. Kaya kung alam natin na ito ang aral ng Islam, na kapag tayo ay sumampalataya sa Diyos, tunay na Diyos, at tumalima sa Kanya, bibiyayaan niya tayo dito pa lamang sa pangmundong buhay at tiyak sa kabilang buhay. Kaya makita natin ang kalagayan ba ng mga Muslim sa buong mundo. Ito ba ang tinatawag na biyaya? Kung hindi ba ko sa tanda ng galit ng Diyos, hindi ba kataka-taka na ang pagiging hamak na ito ay dumadapo sa mga Muslim? Tayo'y mga Muslim, subalit tayo'y nalublob sa pagiging hamak, walang karangalan, kadustaan. Tayo'y mga Muslim, subalit tayo'y mga alipin. Tayo'y mga Muslim, subalit lahat halos ng panig ng mundo, ang mga Muslim ay inaapi at pinagpapaslang. Siguro araw-araw na-open ninyo maging sa Facebook kung paano pinagpapaslang ang mga Muslim sa Palestina, sa Burma, sa Kashmir. Kung ang mga Muslim ang mga taong mahal ni Allah, diba natalakay natin sa una? Kung ang mga Muslim ang mga taong mahal ni Allah, bakit sila niyuyurakan?
Ang Diyos ba natin ay hindi makatarungan? Di ba nabanggit na natin sa simula? Na ang Diyos ay makatarungan. Hindi, walang tinatawag na diskriminasyon sa Kanya. Samantalang tayo ay kumikilala sa Kanya at sumusunod sa mga utos niya, ipinahintulot pa niya ang mga masasamang loob na mga kafir na pagharian tayo, parusahan dahil sa ating pagtalima sa Kanya. Ito ay mga salita lamang na para bang kailangan nating magbubulay-bulay sa kung ano ang kalagayan ng mga Muslim. Pero sa mga non-Muslim, sinasabi nila yan kung bakit ganito ang kalagayan ng mga Muslim. Kasi yan ay relihiyong demonyo, relihiyong peke. Pero dito natin makikita na ang kinasadlakan ng mga Muslim na yun nakawala ng karangalan, maging sa ating bansa, ang pagiging Muslim hindi marangal. Kung ikay Muslim, maaaring pagpapaghinalaan ka. Kung religious ka, baka mapaghinalaan ka na ikaw ay rebelde. Kung ikaw ay hindi naman religious, maaaring mapaghinalaan ka na ikaw ay kasama sa mga masasamang loob, mga holdapper, mga tulak ng bato. Kaya kung saligan ng ating pananampalataya o pundasyon ng ating pananampalataya na ang Diyos ay makatarungan at ang tumatalima o sumusunod sa Kanya kailanman ay hindi masasadlak sa pagiging hamak o kawalan ng karangalan. Kung gayon, dapat tanggapin ng mga Muslim na mayroon talagang mali sa kanilang pag-aangkin na sila ay mga Muslim. Bilang mga bagong Muslim, gusto ko lang pinagdidianan sa inyo na hindi ang pagiging Muslim dahil sa miyembro ka o kabilang ka sa tinuturing na mga tribo, halimbawa sa Mindanao. Maring ang isa sa kanila ay hindi nakarehistro, halimbawa, sa kanilang mga birth certificate bilang mga Muslim. Bakit ko ito binanggit mga kapatid? Ulitin ko. Marami kasing mga Muslim dahil sa kawalan ng sapat ng kaalaman sa Islam, akala nila ang pagiging Muslim kapag karehistrado ka na sa government na ikaw ay Muslim. Kung dito sa kingdom, yung mga nag-embrace ng Islam, mayroong Ministry of Islamic Affairs dito na inobliga ang mga nagmo-Muslim na magparehistro. Kahit sa mga non-Muslim na bansa, mayroon ding mga Ministry of Islamic Affairs. Sa Pilipinas, sa panahon pa ni Marcos Sr., nagtatag siya ng Ministry of Islamic Affairs. Inoobliga ang mga kapatirang mga Muslim sa Mindanao na magparehistro. At ang mga nagko-convert na mga Kristiyano ay magparehistro sa Ministry of Islamic Affairs. Ang tawag dati, UMA, sa ngayon, NCMF. Pero gusto kong magdiinan. Bakit ko din nabanggit? Kasi ang pagiging Muslim natin, hindi ang batayan, ay ang pagrehistro sa atin sa isang gobyerno na tayo ay mga Muslim. Sapagkat si Allah, hindi po bumabatay sa kanyang paghatol sa mga nakasulat sa listahan ng gobyerno, nakasulat sa papel. Dahil sa aral ng Islam, si Allah ay mayroong sarili niyang listahan ng mga masunurin niyang mga alipin. At sa listahan ito, dapat nating alamin ang tunay nating kalagayan. At para makatiyak tayo na tayo nga ay nasa listahan ng mga talaan ng mga alipin na Allah subhanahu wa ta'ala, siguraduhin natin na mayroon tayong kaalaman sa tinanggap nating syahada. At pangalawa, yung tuloy-tuloy na pag-aaral at pagsasaaktwal gawa. Aking mga kapatid, pinadala ni Allah subhanahu wa ta'ala ang aklat niya, ang Quran, upang makilala natin siya ng lubusan, mapag-aralan natin mabuti ang Diyos na ating sinasamba, mapag-alaman natin ang pagsunod sa Kanya. Sinubok po ba ng mga Muslim na alamin kung ano ang nakasulat sa aklat na ito? Ang masaklap, napakaraming mga Muslim. Kagaya din sa inyo na dating mga Kristiyano, inaangkin ninyo kayo mga Kristiyano dati, pero ang nakakarami sa mga Kristiyano, tinatawag ka nila kung minsan ng pabiro, mga miyembro ng KBL. Ano ko ang ibig sabihin ng KBL? Nakapasok lang sa simbahan ng kinasal, ang B, binyag, ang L, yun na ang last. Sa palagay nyo, yung letter L, ano ang tinutukoy doon? Yun ang last na pagpasok sa simbahan.
Living. Living. At yan ay realidad sa lahat ng mga tao. Binanggit ito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muslim man o hindi Muslim. Pinadala na subhanahu wa ta'ala ang kanyang propeta ito upang turuan ang mga tao kung paano maging Muslim. Sinubok po ba ng mga Muslim na alamin kung ano ang itinuturo sa kanya ng kanyang propeta? Ang karamihan, maaaring memoryado yung mga celebrity. Mas kilala pa nila si Robin Padilla kaysa sa mga sahaba. Mas kilala pa nila si Fernando Po Jr. kaysa sa mga propeta. Alam na alam ang buhay ng mga celebrities, pero hindi alam ang talambuhay ng propeta. Malinaw na ipinalam sa mga tao na si Allah kung malinaw na pinaalam sa mga tao ni Allah kung ano po ang pag-uugali ang magpapababa o maging hamak ang tao sa mga pag-uugaling ito sa mundong ito at saka sa kabilang buhay. Ay ang tanong, iniwasan po kaya ng mga Muslim ang mga pag-uugaling ito? Ano po kaya ang maisasagot natin sa ganitong mga katanungan? Makikita natin na ang nakararami ay wala talaga. Kung kinikilala natin o kinikilala ng mga Muslim na hindi sila nagkamit ng kaalaman sa aklat ng Allah at talambuhay ng kanyang propeta, at hindi nila sinunod ang buhay na tinuturo niya. Kung ganon, bakit nila inaangkin na sila ay mga Muslim at karapat-dapat sa kanyang gantimpala? Ang gantimpala na nakamit nila sa ngayon, sang-ayon po sa kung gaano sila kabuting Muslim. At gayon din, ang kanilang gantimpala sa kabilang buhay ay, ano tawag dito? Iko-compute, kakalkulahin, ayon din sa parihong batayan. Nakita po natin na ang kaibahan lamang sa pamamagitan ng mga Muslim at kafir ay nasa kaalaman at gawa. Ang mga taong nag-aangking mga Muslim samantalang ang kanilang kaalaman at gawa ay pareho lamang din sa mga kafir. Sila'y nahulog sa tahasang pagkukunwari. Kung bakit sinasabi ko ito mga kapatid, bilang mga bagong Muslim, kinakailangan nating magpunyagi, magsumikap na palagoy ng ating kaalaman para tuluyan tayong makalabas sa pagiging kafir at magiging tunay na Muslim. Ang mga kafir ay hindi nagbabasa ng Quran at hindi nila alam kung ano ang nakasulat sa Quran. Kung ang mga Muslim ay pareho din nila na walang alam sa Quran, bakit sila tatawaging Muslim? Ang mga kafir, ignorante sa mga katuruan ng propeta, ignorante sila sa tuwid na daan tungo sa Diyos na tinuro niya. Ignorante sila sa tamang paraan ng pagsamba sa Diyos. Natalakay na natin na sa katuruan ng Islam, kinakailangan ang pagsunod sa tamang paraan ng pagsamba sa propeta. Samantalang ang mga kafir, ang mga pagsamba nila, ininbento lang nila yan. Kung tanungin mo ang pastor at pari, saan ang batayan sa Bible ng paraan ng kanilang pagsamba o kaya ng tinatawag na 7 sacraments, hindi nila alam. Kung ang mga Muslim ay pareho din nila ng mga walang alam, paano sila maging mga Muslim? Ang mga kafir ay walang gabay o patnubay sa kanilang buhay at ang sinusunod lamang nila kung ano ang kanilang sariling kagustuhan sa halip na sumunod sa mga utos ni Allah. Ang pinahalagahan lamang ng mga kafir kung ano ang batas ng umiiral na gobyerno. Wala silang pakialam doon kung ang mga kaugalian ba nila ay angkop pa ba sa kalooban ng Diyos o hindi. Kaya kung ang mga Muslim ay pareho din nila na walang sinusunod na patnubay sa buhay o gabay sa buhay, bago sa kanilang sinusunod ay sarili man lamang nilang opinion at nasa o pagnanasa, ano ang karapatin nila upang matawag ng mga Muslim? Ang kafir ay hindi nakakakilala ng haram at halal. Ito kabilang ito sa kinakailangan nating alamin. Ano ba ang mga haram at ano ang halal? Bilang mga OFW, maaaring alam na ninyo ang ibig sabihin ng haram. Ang haram, ang kabaliktaran ay halal. Kung ang haram ay pinagbabawal, ang halal ay ipinahintulot. Ang kafir ay hindi nagkakilala ng haram at halal. Kung ano lamang ang gusto nila, yun ang kanilang ginagawa. Baging ito man ay haram o halal, ay wala silang pakialam. Kung ganito rin ang buhay ng mga Muslim, natural, alam natin, walang kaibahan sa Muslim at kafir.
Sa madaling salita, kung ang mga Muslim ay walang kaalaman sa Islam na kagaya din ng mga kafir, at kung ang isang Muslim ay ginagawa din ang mga gawain ng kafir, pareho lang. Bakit siya ituturing na nakatataas na una na natin natalakay, nakakataas ang antas, mas marangal kaysa sa kafir? At bakit ang kahahantungan niya ay hindi pareho sa isang kafir? Bakit siya paraiso, ang kafir ay impyerno? Ito ang tanong na narapat pagninilay-nilayan o pag-isipan ng mga Muslim. Dapat mamulat dito ang mga Muslim. Siya nga po pala mga kapatid, no? Sa mga Muslim, maaaring itong ating lecture kung bakit pangkalahatan ang binabanggit ko, ang salita ko palagi. Kasi ipopost ko ito sa Facebook, maging sa YouTube ng hangad, ay marami pang mga kapatiran ay sana ay makapakinig. Gusto kong sabihin na huwag niyong isipin na pinararatangan ko ang mga Muslim bilang mga kafir. Hindi po ito ang layunin ko. Tinatanong ko ang aking sarili at hinihimok ko rin ang bawat Muslim na tanungin ang mga sarili at pag-isipan, pagbulay-bulayan kung bakit tayo pinagkaitan ng biyaya ng Diyos dito sa mundong ito. Bakit dinapuan ang mga Muslim ng iba't ibang sakuna na gawa ng mga gawa ng tao na mga kafir? Bakit ang mga Muslim nagkawatak-watak, hindi nagkakaisa? At ang malala, alam natin, maraming mga bansa na ang mga Muslim, sila ay nagpapatayan. Sa mga kapatid natin na mga Moro, alam nila ito, maging sa Kamindanawan. Natural na lang sa Mindanao, ang tinatawag na rido. Alam nyo ang tinatawag na rido? Bakit sila tinatawag nating mga kafir kahit sa ang panig ng mundo? Bakit yung mga tinatawag na kafir kahit sa ang panig ng mundo? Sila ang naghahari. Sila ang mas marangal, nakakaangat, nakakalamang sa mga Muslim. Bakit ang mga Muslim nag-aangking mga alipin ng Diyos na tumatalima sa Kanya ay namumuhay na parang mga alipin, bagos masahol pa sa mga alipin kasi pinagpapaslang? Yan ay sa napakaraming lugar sa mundo. Ito ay realidad na maaaring kahit kayo noon dati pang hindi Muslim, naririnig nyo ang mga balitang ito. Napapanood natin sa social media. Habang lalo kong pinag-iisipan ang dahilan sa ganitong kalagayan ng mga Muslim, lalo pa akong nakukumbinsi na halos ang natitira na lamang sa kaibahan sa pagitan natin at mga kafir, sa pagitan ng mga Muslim at kafir, ay nasa pangalan na lamang. Kinaligtaan na rin ang mga Muslim ang kaalaman tungkol sa Diyos at wala na rin sa kanila ang tunay na pagtalima at pagkatakot sa Kanya. Sinasabi ko mga kapatid na halos, sapagkat kahit papaano mayroon naman talagang kaibahan sa pagitan ng mga Muslim at kafir. Mayroon talagang kaibahan. Alam ng mga Muslim na ang Quran ay banal na kasulatan ni Allah. Samantalang ang mga kafir hindi nila alam. Pero ang pakikitungo ng mga Muslim sa Quran, ito ang masaklap, ay pareho lang din sa pakikitungo ng mga kafir. Bakit? Ang kafir hindi nagbasa ng Quran, ang Muslim, ignorante din sa nilalaman ng Quran. Alam na lalo sa Kamindanawan, ang Quran ginagalang, inilalagay sa mataas na lugar. Inalagay talaga yan sa pinakamataas na lugar. Balot na balot. Balot na balot. Balot na balot na mamahaling tila. At inilagay sa mataas na lugar. Halos hindi naaabot. Kasi nga, ginagalang. Ngayon, balot na balot, yun ba ang yun ba ang kuwan? Yun ba ang pakinabang ng Quran? Balot na balot, inilagay sa mataas na lugar. Habang ang Quran ay doon lang sa mataas na lugar kasi ginagalang. Kaya, hindi na rin nila alam kung ano ang nilalaman ng Quran, hindi nila binabasa. Kaya ito ang dahilan na higit
silang nararapat na parusahan. Alam nila ang Quran. Ginagalang lamang ito pero hindi nila inaalam ano ang nilalaman. Alam nila na si Muhammad ay propeta ni Allah. So balit kagaya sa mga kafir ay hindi din sila sumusunod. Hindi rin sumusunod sa propeta. Paano sila nasusunod ng propeta? Hindi naman alam kung ano ang tinatawag na sira o talambuhay ng propeta. Alam nila na sinusumpa ni Allah ang sinungaling. Alam nila na impyerno ang kantungan ng mga taong nagbibigay at tumatanggap ng suhol. Pero sa ating bansa, para bang naging official na ang suhol. Hindi uusan ang papel mo kung wala kang suhol. Lahat na yata ng ahensya ng gobyerno kinakailangan may suhol. Mas matindi pa sa Kamindanawan. Alam nila na ang nangungutang at nagpapautang na may tubo, yung tinatawag na riba, ay gumagawa ng malaking kasalanan. Alam nila na ang panlilibak, ito'y karinawan na napakasama. Ayon sa Quran, kagaya sa pagkain ng laman ng ating kapatid na bangkay at binalaan tayo sa masamang gawin na ito. Itong panlilibak. Alam nila na ang kahalayan ay may matinding parusa. Ngunit bagaman alam nila ang mga bagay nito, patuloy sila sa paggawa ng mga bisyong ito na parang wala silang takot sa galit ni Allah. Ito yung pangkalahatan ng aking sinasabi sa nakararami sa mga tao. Kaya makikita natin ang buhay ng mga Muslim at mga di-Muslim o mga kafir pariho. Ito ang dahilan kung bakit hindi po ginagantimpalaan ang mga Muslim. Sila yung mga Muslim sa panlabas lamang. Ang realidad na ang mga kafir na hindi kumikilala sa kapangyarihan ni Allah ay silang naghahari sa mga Muslim at inilagay sila sa kadustaan, pagkahamak. Ay, ito po ay nagpapahiwatig lamang na sila ay pinarusahan dahil sa pagsasawalang bahala sa Islam. Gusto nating pagdiinan na ang dahilan lamang ng kadakilaan o karangalan ng mga Muslim ay sa pananampalatayang Islam. Ituloy natin ang kahit mga 10 minuto kasi ito ang pinakamahalaga kahit nag-aada na dito sa Jeddah mga kapatid. Kasi kahit mga 10 minuto bago pa mag-iqama, kahit 10 minuto lang matalakay natin yung huling anong tawag dito? Yung unang shahada. Okay mga kapatid? Okay po. Okay, tuloy natin kahit mga 10 minuto lang bago pa mag-iqama. Okay. Yung nakikita nyo sa inyong mga screen. Opo. Na maaaring lahat kayo memoryado na ninyo. Okay, opo. Okay. Ako sa paglilibot ko sa mga kamusliman, maging sa bakasyon ko, nag-iikot ako sa mga masjid sa aming probinsya. Minsan, bakasyon ko, inikot ko ang 4 na probinsya. Aklan, Antique, Iloilo at Capiz. Inikot ko yan, kasama ng 2 kong anak. Bawat masjid na aming pinapasok, focus ako dito sa shahada na memoryado na ninyo. Opo. Lagi ko itong doon ko na-discover na marami talaga sa mga Muslim, maging ang shahada, hindi alam. Hindi alam. Hindi alam. Pero po naturingan silang Muslim. Yan Tinatawag ang silang Muslim. malaking problema. Marami sa halos lahat ng mga masjid, halos isa ang topic na tinatalakay ko. Maring nadadagdagan lang sa iba pang mga masjid kapag humiling sila ng specific na topic. Okay. Karamihan, tinatanong ko, sino ang makapag-recite ng unang shahada? Hindi nila alam kung alin ba ang unang shahada at alin naman ang ikalawa. At
natalakay natin ito nung nakaraan, ang unang shahada na yan, inyong nakikita, Ashhadu an la ilaha illallah. Ako ay sumasaksi na walang Diyos maliban kay Allah. At ang ikalawa naman, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. At ako ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ni Allah. Ngayon, natalakay natin na ang dalawang shahada na ito ay nagtuturo sa atin ng dalawang kondisyon ng pagsamba ng anumang mga ibada natin. Anumang mga ibada natin para makatiyak tayo na hindi tayo nagpagod. Halimbawa, hindi lamang tayo nagpagod at gutom at uhaw sa ating pagpapasting sa buwan ng Ramadan. Kaya kailangan sinisigurado natin na mayroong dalawang kondisyon. Ang unang kondisyon, sa lengguaheng Arabic, tinatawag itong ikhlas, taos puso. At ang ikalawang kondisyon, na ang pagsamba na ating ginagawa ayon sa itinuro ng propeta. At ang ikalawang kondisyon nito, ito ay tinuturo ng ikalawang shahada. Nang binanggit mo, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, ako ay sumasaksi na si Muhammad ay alipin at sugo ni Allah, kinakailangang lahat ng atin, ito ang pinakamahalaga na kahulugan ng ikalawang shahada. Na anuman ang ating ginagawang pagsamba ay ayon sa itinuro ng huling propeta. At binanggit ko kanina sa inyo na kahit tanungin ninyo yung dati ninyong mga pari o pastor kung kayo ay mga balik Islam, saan ba sa Bible mababasa ang mga paraan ng pagsambang ginagawa nila sa kanilang mga simbahan? Ang mga pari at pastor, walang may papakita yan kasi ang kanilang mga pagsamba, ininbento lamang nila. Pero sa Islam ay hindi. Ang ikalawang ito ang kaibahan ng Islam sa lahat ng mga relihiyon. Kaso nga lang ang problema sa Kamindanawan, may mga tinuturing silang mga ritual na akala ng iba kasi tinuturo na bahagi ng Islam. Halimbawa sa mga tausog, yung tinatawag na tulak-bala. Kung tanungin mo sila, saan ba ang pinagbabatayan yan na itinuro yun ng propeta? Wala sila maipakita na batayan. Kaya sa aral ng Islam, maraming kasasadlakang masama ang pag-iimbento ng paraan ng pagsamba o ritual ng Islam na walang pinagbabatayan. Isang halimbawa nandoon ang pamamaratang sa propeta ng kataksilan na ang propeta ay traidor sa mensahe na pinagkatiwala sa kanya. Bakit? Bakit traidor sa palagay niyo? Sapagkat pinalalabas ng mga nag-invento, halimbawa ng tulak-balak, nag-invento ng mga ritual na wala naman talagang batayan, na hindi kinumpleto ng propeta ang pagtuturo ng kanyang mensahe. Okay? At pinalalabas nila na sinungaling si Allah subhanahu wa ta'ala sa sinasabi sa Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, sa araw na ito, kinumpleto ko na para sa inyo ang inyong relihiyon. Kung kompleto, ay wala ka nang dapat idagdag. Kung tanongin sila, saan ba ang pinagbabatayan sa Quran at salita ng propeta, wala silang may papakita. Kaya pamamaratang din yun. Kaya marami siyang masasamang kahihinatnan ang pag-iimbento ng mga pagsamba na walang batayan sa turo ng propeta, pag-iimbento ng mga aral na walang pinagbabatayan. At yan ang malaking kaibahan ng Islam sa lahat ng mga relihiyon. Noong nakaraan, ito yung, inshallah, bago mag-ikama, maipaliwanag natin ito ng madalian. Itong unang shahada. Ang inuna kasi natin, ikalawang shahada, na ang dalawang haligi ay abduhu wa rasuluhu, alipin at sugo. Na kung mayroong dalawang haligi ang ikalawang shahada, nasabi ng propeta na ang pananampalataya natin sa kanya bilang huling propeta at ang mga nauna sa kanya kagaya kay Jesus Christ at lahat ng mga propeta, sila'y mga alipin. Kung sila'y mga alipin, hindi dapat sambahin o gawing tagapamagitan sa ating mga dasal. Bagkus direkta tayong sumambat, manalangin, magdasal sa Diyos lamang. At kung sila'y mga sugo, nararapat ang paraan ng pagsamba ay ayon sa itinuro ng propeta.
Okay mga kapatid, ang last na tatalakayin natin, unang shahada. Tinanggal lang natin dito ang asyaduan. Tapos, ang nakalagay dyan ay la ilaha illallah. Okay. Ang la ilaha illallah, salungatan siya. Ang la ilaha kontra sa illallah. Ito ay negative, ito ay positive. Ang la ilaha, pagtanggi, di pagkilala. Ang kabaliktaran ng pagtanggi ay pagtanggap. Pagtanggi sa mali. Pag tinanggihan mo ang mali, dapat ang tinatanggap mo ay tama. Kung tinatanggihan mo ang mali o huwad na Diyos, ano ang kabaliktaran ng huwad o peke? Ang tinatanggap mo ay tunay na Diyos. Okay mga kapatid? Kung tinatanggihan mo ang maling paniniwala, maling doktrina, ang tinatanggap mo ay tamang paniniwala. At nakatitiyak tayo na ang tamang paniniwala na ito ay nanggaling sa autentikong banal na kasulatan na mula sa Diyos. At ang autentikong banal na kasulatan at ang huling banal na kasulatan ay ang Quran. Kaya sa palagay ninyo mga kapatid, panghuli kong babanggitin, ano ang paniniwala ng mga Muslim kay Jesus Christ? Siya ba ay Diyos o sugo lamang ng Diyos? Siya rin po ay isang sugo ng Allah. Okay. Siya ay sugo at hindi siya Diyos. Isang halimbawa kunyari, maraming mga Muslim, lalong-lalo sa inyo na mga bagong Muslim, nalalapit na ang Pasko ngayon. Ang Pasko ay selebrasyon na ang Diyos ay pinanganak, na yun nga sa Jesus Christ, o pang mamatay sa krus at iligtas tayo sa ating mga kasalanan. Ang Diyos ay nanganak. Nagkaroon ng anak ng Diyos si Jesus Christ. Ang tanong, sinasampalatayanan pa natin na ang Diyos ay nanganak? Nagkaroon siya ng anak na si Jesus Christ? Hindi po, kasi ang Diyos po ay hindi pinanganak at hindi nanganak. Ayun. Kung gayon, bakit sa buong mundo maraming mga Muslim ay nakikibahagi sa mga selebrasyon, sa mga pagdiriwang, nakikidiwang din, lalong-lalo halimbawa sa Zamboanga, maraming mga Muslim na sumasabay din sa pagdiriwang ng Pasko. Ngayon, kung nakiayon ka, sa palagay ninyo, ang pakikiayon sa mali, kung sinang-ayunan mo ang mali, nangangahulugan ba na sinang-ayunan mo rin ang tama? Pwede bang pagsabayan ang tama at mali? Hindi po. Okay, alam natin yan, na ang negative at sa positive, hindi pwedeng magsama. Hindi pwedeng pareho mong tinatanggap ang tama at mali. Kung sinasang-ayunan ng mga Muslim sa magitan ng celebrate sa mga Kristiyano ng Pasko, ito, Pasko malapit na, ng Pasko. Okay. Nangangahulugan lamang yon ng pagtalikod din nila sa Islam. Kasi ang pinakapangunahing kahulugan ng asyhadu an la ilaha illallah, pagtanggi sa mali at pagtanggap sa tama. At ang unang mali na ating tinatanggihan ay ang maling Diyos o huwad na Diyos. At ang tinatanggap natin ay ang tunay na Diyos na yun nga si Allah. Okay mga kapatid, hanggang dito na lamang tayo kasi narinig na ninyo siguro yung ikama, magsasala na. At inshallah, kita-kita ulit tayo sa susunod na Tuesday. Okay po. Subhanakallahumma wa bihamdik, nasyhadu la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Muli, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, brother. Thank you, brother. Okay, mag-out na ako mga kapatid. Okay po, okay po.